So, ang paksa po natin ngayon, mga kapatid, ay may pamagat na masaganang pagbibigay. Sa English niya ay generous living. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay yung bagong Magandang Balita Biblia, 2005 edition. Yan ang tawag natin dyan Revised Tagalog Popular Version. At sa English naman New King James Version. Di ba na kung babanggitin? Alam nyo, ang paksa natin medyo maselan to masaganang pagbibigay. Kasi tungkol sa abuluyan to Pag sinabing abuluyan, pananalapi ng church yan. Pero dito, ang pag-aaral nating abuluyan ay pananalapi rin ng church, pero partikular na ginamit ito noong unang panahon sa pagtulong sa mga kapatid. Isa lang yun sa pinaglaanan ng abuluyan noong unang siglo. Yung mababasa natin sa 2 Korinto 9:6 hanggang 15. Pero hindi tungkol sa tithes to, mga kapatid. Kasi wala naman turo ang New Testament tungkol sa tithes. Hindi uutos ang tithes o yung ikapo, yung 10% ng income mo ibibigay mo sa church. Walang ganun pagtuturo ang banal na kasulatan. Utos yan sa mga Israelita noong unang panahon, sa panahon ng Matandang Tipan. Sa panahon ng Bagong Tipan, hindi na po pinag-uutos ang tithes. Ngayon, kung kayo nagta-tithes, bahala kayo. Pero sinasabi ko lang sa inyo na wala tayong mababasa sa New Testament na ipinag-utos sa mga Kristiyano ang pagta-tithes. So, bihira ituro ito, mga kapatid, sapagkat maselan nga ito dahil marami ang natitisod. Natitisod dahil pera ang pinag-uusapan. At ang karamihan na natitisod, yung kukunting kaalaman sa Biblia. Pero alam nyo, mga kapatid, normal na magkaroon ng abuluyan sa isang organisasyon. Normal na magkaroon ng fundraising. Normal na kinakailangan ng pera ng kongregasyon. Sapagkat hindi makapag-ooperate ang kongregasyon kung walang pera. Di ba? Ito lang broadcast, halimbawa, paano tayo makapag-broadcast kung wala tayong maayos na computer? Ang computer natin ay hindi naman kakarag-karag. At hindi tayo pwedeng gumawa ng broadcast kung wala kang maayos na camera, wala kang maayos na microphone, sound system. Common sense yun, mga kapatid. At yung mga ministro na nagtuturo sa iba't ibang mga lugar, sa mga local churches, bumabiyahe na malayo yan, kung hindi mo bibigyan ng transportation yan, kawawa naman sila, di ba? Kung wala silang allowances man lang. Pero alam niyo, mga kapatid, ang kongregasyong ito, yung mga allowances ng mga ministro, hindi naman sapat para mabuhay ang kanilang mga pamilya. Pakyawan dito, pag wala kang turo, wala kang allowance. Kaya, ang mga ministro dito, mga kapatid, wala kahit isang ministro rito ang nakadepende. Wala sa amin na nakadepende ang aming mga pinansyal na pangangailangan sa church. Totoo na binibigyan kami ng pamasahe, binibigyan kami ng food allowance pag bumibiyahe kami. Natural lang naman yung kahit saan ka naman magpunta Kaya mga kapatid, maging open-minded tayo. Sapagkat itong tungkol sa abuluyan tinuturo sa Bagong Tipan. Kapag tayo naging matitiso rin dito, mga kapatid, ay talo tayo. Makipagkasala pa natin. At ang title natin, mga kapatid, ay Masaganang Pagbibigay. Sapagkat itinuturo talaga sa banal na kasulatan kung ikaw ay masaganang magbigay, tumutulong ka sa mga gawain sa Panginoon, ay talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Pero wag na maging motibo natin dito ay yung yumaman tayo. Hindi po prosperity gospel to. At tayo ay tumututol sa aral ng prosperity gospel. Pero dito talaga may pangako ang Diyos na pasasaganahin tayo na para meron tayong maibigay. Yun ang purpose na mamaya makikita nyo, mga kapatid. Kailangan maging malawak ang unawa natin dito at huwag tayo maging materialistic sa pag-unawa nito. Ang dapat natin makita rito, yung lalim ng spiritual na aral tungkol dito kung tayo magiging mapagbigay. Maraming gastusin ng kalipunan, mga kapatid. Kung hindi tayo tutulong sa pagbibigay sa abuluyan, paano kaya ang mangyayari? Di ba? Pwede bang umusad ang mga gawain kung wala tayong pera? Gumagastos po tayo rito, mga kapatid. O pag-aralan natin ito, mga kapatid, yung masaganang pagbibigay. At saka isa pa nga, mga kapatid, kapag hindi namin itinuro ito, para bagang ipinagkakait namin yung pagpapala na makakamit ng isang tao kapag masagana siya magbigay. Pag-aralan natin, ang konteksto ng main verse natin
sa 9:6 hanggang 15, yung pinaka-historical context nito mga kapatid, ay mababasa natin sa mga gawa 11:27 hanggang 30. May kaugnayan to, yung tatalakayan natin sa 9:6 hanggang 15, may kaugnayan po ito dito sa mababasa natin sa 11:27 hanggang 30. Sa aklat ng mga gawa mga kapatid, ay hinulaan ng isang propeta na ang pangalan ay Agabo na magkakaroon ng famine o malaking tagutom na maaapektuhan ng maraming lugar doon sa area na malapit sa kasama yung Jerusalem, Judea, sa mga nasasakupan ng Roman Empire doon sa lugar na yon. Basahin po natin. Sa 11:27, nang panahong yon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari ngayon nung kapanahunan ni Emperador Claudio. Napagpasyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ganon nga ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan nila Bernabe at Saulo. Alam niyo yung pangyayaring yan mga kapatid, yung famine, tagutom na yan, ay natala. Natala rin yan sa mga secular na history. Merong isinulat yan si Josephus. Si Josephus ay isang tanyag na Jewish historian yan na nabuhay noong unang siglo. Inabot niya yan, yung pangyayari niyan. At meron din na itala si Bede at si Tacitus. Mga ancient historian yan mga kapatid. At natala rin ang pangyayari niyan sa Anglo-Saxon Chronicle. Yung Anglo-Saxon Chronicle, yung pinagsama-samang mga aklat ng kasaysayan, record ng historian noong panahon na yon. Sa konteksto na ating main verses dito sa 2 Korinto 9:6 hanggang 15, may kaugnayan yan dyan mga kapatid. Sa chapter 9 mula verse 1 hanggang 5, tinalakay ni Pablo ang tungkol sa kanilang gawaing pagtulong para sa mga kapatid na nangangailangan sapagkat nagkaroon nga ng tagutom noong panahon na yon. Yung buong chapter 9 na yan mga kapatid, 9:1 hanggang 5. Basahin natin yung 9:1 lang mga kapatid. 9:6 tayo talaga, no? Pero basahin natin 9:1 para makakita natin yung context nito tungkol nga sa abulo yan to. Sabi rito, sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabasan na sa akin ang isulat ko pa. Ano ba yung abuloy sa mga banal? Ministering to the saints sa English. Yung talatang yan, madalas natin gamitin. Yung mga nagtuturo, kapag itinuturo ang tungkol sa abulo yan sa church. Bagamat ito'y particular, mga kapatid, sa naging proyekto ng mga Kristiyano noong unang panahon na yan, sa pagtulong sa Jerusalem, pero ginawa nila yon sa pamamagitan ng abulo yan. Sa church nila ginawa yon. Nagsama-sama, bawat local churches, nagkaroon sila ng collection para maipadala ang tulong sa Jerusalem. Kaya ang tawag ng iba dyan, mga kapatid, dito, no? Sa isang version ng Biblia, sa Revised Tagalog Popular Version, yan yung main version natin, ito, yan din talatang yan, sabi, hindi na kailangan sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia sa Judea. So nakita nyo, no? Pagtulong sa mga kapatid sa iglesia sa Judea. Balikan natin, no? Mga abuloy sa mga banal. Mga banal, mga kapatid yan, mga Kristiyano yan. So, fundraising nila to. Pero ginawa ang collection sa pamamagitan ng abulo yan sa church. Ngayon, dito, makakakuha tayo ng mga prinsipyo at ng mga aral kung paano naman tayo dapat mag-abuloy sa church at sa pagtulong na rin natin sa kapwa natin na nangangailangan. At sabi nga rito, sa version na yan, pagtulong sa mga kapatid sa iglesia sa Judea. Bakit Judea? Sa English, walang Judea. Kasi sa context, historical context, at sa konteksto ng buong kapitulong yan, ay makikita po natin mga kapatid, sa pagkakasulat niyan, sa software na ginagamit natin, sa eSword Bible software,
ay makikita natin, ito yung screenshot na ginawa ko, ginagamit natin sa computer. Merong heading na nakalagay, The Collection for Christians in Jerusalem. Nakatapat tayo dyan sa version na yan, Revised Tagalog Popular Version. Yung hindi na kailangan sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia sa Judea. Sa taas ay Jerusalem, tapos sa baba sa Judea. Kasi alam nyo mga kapatid, ang capital city ng Judea ay Jerusalem. Parang same-same lang yan mga kapatid. Kapag sinabing Jerusalem noong unang panahon, nadadamay na yung buong region ng Judea. Yung Judea, province yan ng Roman Empire at ang capital city niya ng Jerusalem. Parang sa panahon natin ngayon, lalo na nung bata pa ako, kapag sinabi ng mga foreigners na Manila, yung pala tinutukoy nila, buong Pilipinas. No? Yung Pilipinas, hindi masyadong kilala noon. Ang kilala, yung Maynila. Pero pag pupunta sila sa Bisaya, alam ba, sa Boracay, sasabihin nila, pupunta sila sa Manila. Layo-layo na. Pero yun din yun, di ba? Ganon din dito, Judea at Jerusalem. Jerusalem, capital city ng Judea. So, yun po mga kapatid, no? So, sabi rito, pagtulong sa mga kapatid sa iglesia sa Judea. At itong pag-aaralan natin dito, mga kapatid, sa ikalawang Korinto, sa 9:1 yan, no? Ikalawang Korinto 9:6 hanggang 15, dito naman mga kapatid, ay makikita natin na meron sulat siya Pablo sa Roma 15:26 tungkol dyan. Sabi, sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Akaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. So meron talagang project. Yung mga local churches sa Macedonia, sa Akaya, yung Akaya mga kapatid at saka Macedonia, ano yan, mga region yan ng Greece noong panahon na yon. Nasakop din ng Roman Empire. Pag sinabing Macedonia, mga kapatid, yung mga popular na lugar dyan na nabanggit sa Bagong Tipan, nandyan yung, yung Filipos, Thessalonica, Berea. At ang Akaya naman, nandyan yung Corinto. Makita nyo, no? Para magkaroon lang kayo ng idea. So, yung mga churches dyan, nagtulong-tulong para magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. So, yan po, mga kapatid. So, yung paksa natin tungkol sa 9:6 hanggang 15, tungkol yan sa pagbibigay ng tulong sa mga kapatid. Pero, ginawa nila yan sa pamamagitan ng abuluyan. So, yan po yung context niyan, mga kapatid. Merong pangangailangan. Kailangan kumilos ang kapatiran sa iba't ibang lugar para tulungan ang mga kapatid. At ginawa nila yon sa pamamagitan ng abuluyan. So, dumako na tayo dito sa 9:6. Tingnan natin, paano natin ba isasagawa to? Yung abuluyan. Pag-aralan po natin itong sinasabi nating masaganang pagbibigay o generous living. O giving pala. No? Ibig sabihin saan ba natin nakuha yan? Meron nga ba talagang tinuturo ang Biblia tungkol sa masaganang pagbibigay? Pagbibigay meron, pero how about dun sa masaganang pagbibigay? Kasi ganyan tayo dapat magbigay, mga kapatid. Kung tutuusin. Tingnan nyo, paano ba mangyayari yan? Sa 9:6 ang sabi rito. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung unang punto natin rito, na makikita, na yung pagtatanim, sagisag yan ng pagbibigay. Bakit natin hinighlight yan, mga kapatid? Bilang punto. Sabi kasi, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aanin ng marami. Makikita niyo mamaya yan, mga kapatid, sa pag-usap natin. Yung tinutukoy ni Pablo rito na pagtatanim, sagisag yan ng pagbibigay. Pag konti lang ibinigay mo, konti lang din ang babalik sa'yo. Pag marami ang binigay mo, marami ang babalik sa'yo. So, ganun talaga yan, mga kapatid. Nami-misuse nga to ng mga prosperity gospel teacher. Ginamit nila to sa pagyaman. Huwag nating maging goal ang pagyaman. Huwag nating maging motibo ang pagyaman. Nagbibigay tayo dahil gusto natin magbigay dahil nakatanggap din tayo ng malaking pagpapala sa Panginoon. At ang pinakamalaking pagpapala sa Panginoon na natanggap natin, mamaya madadaanan din natin dito, ay yung kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos.
walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, sapagkat yun nagbunga ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ganun dapat ang yung nagtutulak sa atin ng puwersa para magbigay. Pero bagamat ganun, mga kapatid, talagang nakasulat. Nakasulat kapag kaunti ang tinanim mo, kaunti rin ang aanihin mo. Pag marami ang itinanim natin, marami tayong aanihin. Tungkol yan sa pagbibigay, mga kapatid. So, yung pagtatanim dito sa gisag ng pagbibigay. Paano ba tayo dapat magbigay? Sa sumunod na talata, sabi rito, makikita natin ang punto dyan, yung maluwag dapat sa loob, yung pagbibigay. Maluwag sa loob na pagbibigay. 9:7 ng ikalawang Korinto. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. So, sarili mong desisyon. Sariling pasya. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya walang tithes. Dahil yung tithes, hindi mo sariling pasya yan. Yung tithes, 10% yan 10% ng income mo, ibibigay mo. Hindi na ikaw ang nagdesisyon nun. Dinesisyonan ng batas yun. Pero hindi ho batas sa Bagong Tipan yan. Batas yan sa Old Testament. Pero ang pagbibigay, yung abulo yan sa panahong Kristiyano, magbigay ayon sa sariling pasya. Alam mo yung 10%? Diba, kumita ka ng 20,000. Ano 10% ng 20,000? 2,000. So, 2,000 dapat ng sweldo mo. Kung sweldo mo 20,000, 2,000 yan dapat iabuloy mo. Gano'n lang ibig sabihin yan. Hindi na ikaw ang nagpasya. So, hindi gano'n, mga kapatid. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. At ang sabi nito, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. So, pag nagbibigay ka, hindi napipilitan ka lang. Para bagang force move ka, no choice ka, hindi gano'n. Kundi nagbigay ka, maluwag sa kalooban mo. Masaya. Dahil ang sabi nito, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. Walang pumilit sa'yo. Hindi ka naipit ng sitwasyon. Basta binigay mo, natutuwa ka, maluwag sa loob mo, ibinigay mo. Yan ang pag-aabuloy, mga kapatid. At hindi po tithes yan. So, ganun ang pagbibigay. Ang pagbibigay dito na pinag-uusapan, either na actually sa church to, collection yan. Bagamat may purpose sila, ang isa sa purpose nila, ipadala ang tulong sa mga naghihirap na kapatid. Pero kinukuha natin dito, paano tayo tutulong, paano tayo mag-aabuloy. So, ganun yan, no? So, yung abulo yan, nung panahong Kristiyano, ginagamit yan sa paglilingkod sa mga banal. Saan ba natin ginagamit ngayon? Yung abulo yan sa church. Sa paglilingkod din sa mga banal, Para sa benepisyo rin, lalo na spiritual na benepisyo ng kapatiran. Sapagkat lahat ng kastusin natin, dinadala dun, lahat ng gastusin natin galing sa abuloy na ang purpose nun para pasiglahin ang mga kapatid sa pananampalataya. At nakakatulong din ba tayo sa mga kawang gawa? Meron din kawang gawa ang church, bagamat maliit lang ang pondo natin. Kapag talagang gipit na gipit ang isang kapatid, talagang tinutulungan din natin ng pera yan, mga kapatid. Binibigyan din natin ng pera. Pero huwag kayong manghihingi, Kasi merong ganito yan Pag talagang gipit na gipit, pwede naman manghingi, pero hindi natin matutulungan lahat ng tao, mga kapatid. Minsan dito sa Facebook, lalo na nasa publiko tayo. Minsan may magme-message, may nagme-message sa akin kung minsan padadala yung GCash niya, hindi ka naman kilala. Sino ka ba? Marami pa naman scammer dito sa Facebook. Hindi po pwedeng ganon. Ang tinutulungan, siyempre yung kilala mo. Malay namin kung sino. Kung gusto niyo yung tulong, punta kayo doon sa pinakamalapit na lokal, kailangan siyempre priority natin yung kapatiran. Dahil napakaliit ang budget to natin Maliit lang yung abuluyan natin So nakita nyo, hindi nga kaya magpasweldo ng isang ministro na magpo-full time Yung budget ng kongregasyon natin. Kaya lahat ng ministro natin, tatrabaho So nakita nyo mga kapatid. Pero kailangan iaral tong abuloy. Kailangan matuto tayo. At ng pagbibigay mga kapatid, bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sarili pasya, maluwag sa loob, hindi napipilitan, dahil yun ang nais ng Diyos. Ibig ng Diyos. Ang kusang nagbibigay na may kagalakan. So, maluwag dapat sa loob na pagbibigay. At ikatatlong punto natin sa susunod na talata,
ay yung pagpapala sa pagbibigay. Meron talagang blessing kapag tayo nagbibigay. Doon pala sa unang talatang binasa natin sa 9:6, di ba? Ang nagtatanim ng konti, konti aanihin. Kapag nagtanim ka ng marami, ay marami kang aanihin. May blessing talaga kung mapagbigay ka. At sabi dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. O, talaga naman kaya ng Diyos na pasaganahin tayo eh. At higit pa sa inyong pangangailangan. Higit pa. Minsan nagkakaroon tayo ng higit pa. Pero alam nyo ba mga kapatid kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng higit pa kaysa ating pangangailangan? Hindi mo naisip yung kapatid, bakit yung binigay siya ng Diyos sobra-sobra para sa pagkain mo, para sa bahay mo, para sa damit mo, para sa pangangailangan ng anak mo? Bakit may sobra? Binigyan ka ng Diyos ng sobra upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So nakita niyo, no? Para may magamit ka sa pagkakawang gawa. Ibig sabihin, yung sobra mo, itulong mo. Either na itulong mo sa church o itulong mo sa mga taong nangangailangan. So, binibigyan tayo ng Diyos ng sobra, hindi para sa sarili lang natin, mga kapatid. Ginagawa lang tayong katiwala ng Diyos para yung pagpapala niya makarating doon sa iba. Ganun ang di ba? Ganun gumawa ng paraan ng Diyos. Paano ba ang isang tao na nangangailangan na sasagutin ng Diyos sa kanyang pangangailangan? Ano ba? Kailangan niya ng pambili ng gamot. Paano sasagutin ng Diyos yung panalangin ng isang kapatid, halimbawa, na humihingi ng tulong sa Diyos dahil kailangan niya ng pagkain, kailangan niya ng gamot? Hindi naman babagsak mula sa langit yung gamot tsaka yung pagkain eh. Gagamit ang Diyos ng tao para makarating sa kanya yung kailangan niya. At ang church, mga kapatid, ginagamit ng Diyos para makarating sa tao ang mabuting balita para sa kaligtasan niya at kung minsan nakakatulong tayo, mga kapatid, ang church tumutulong din sa kagipitan ng kapatid. Pero hindi kayo yayaman sa tulong. Walang yayaman sa tulong ng church, mga kapatid. Pang-emergency lang yan. At hindi lahat ng emergency. Ang ginagawa ng kapatiran, bago kumuha ng pondo, dahil sa liit kasi ng pondo ng church natin, bago kumuha ng pondo yan sa church, tinutulungan muna ng local church. Kaya ang local church na nakakaalam kung sino ba ang dapat tulungan. Pag hindi kaya ng local church, tsaka lang lumalapit sa central fund ang local church. Pero hanggat maaari, dahil sa liit ng central fund, yung local church ang tumutulong. At saka in the first place, sila yung nakakakilala kung karapat dapat tulungan nga ang isang tao. So yun po mga kapatid. So ang punto natin dito, talagang pinagpapala ng Panginoon yung mga mapagbigay. Kaya pinagpapala ang mga mapagbigay upang may maggamit kayo sa pagkakawang gawa. Talagang nagpapasagana ba ang Diyos? Nagpapasagana. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay, material ang pinag-uusapan dyan. No? Higit pa sa inyong pangangailangan para magamit natin sa pagkakawang gawa. At dinuktong pa niya, kumuha pa ng supporting verse si Pablo dyan mula sa Old Testament. Dahil sabi rito sa 9:9, tulad ng nasusulat, siya ay nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay walang hanggan. Tulad daw nasusulat yan sa awit 1129. Hindi na natin babasahin sabagat yan din naman ang diwa, mga kapatid. No? Bahagi yan ng paghihikayat ni Pablo. So, dito nakita natin, nanghihikayat talaga si Pablo na maging mapagbigay. Nag-quote pa siya ng kasulatan Wala pa naman kasing kasulatan ng New Testament nun. So, kinote niya yan sa Old Testament. Bahagi yan paghihikayat ni Pablo na sila maging mapagbigay. Nabanggit nga niya galing sa Old Testament, tungkol yan sa kalikasan ng taong matuwid na nagbibigay ng bukas palad sa mga nangangailangan. Ang sabi nga dyan, pagbibigay ng libre sa mga dukha, nagbibigay ng libre sa mga dukha, ibig sabihin, nagbibigay ng hindi naghahanap ng kapalit. Wala suklian yan, mga kapatid. Di ba? Parang ganon. Ang kanyang katwiran, sabi dyan, ay walang hanggan. Yung katwiran ng taong nagbibigay, walang hanggan yan na nagpapakita
ng epekto ng kanyang kabutihan, magpapatuloy yan, magpakailanman, mare-record yan sa harapan ng Diyos na nagpapakita na gusto ng Diyos yung ganyang katangian. Pinapahalagahan ng Diyos na ang isang anak niya ay mapagbigay. So, ang talatang ito mga kapatid ay isang paalala na maging mapagbigay sa kapwa, tandaya ng tunay na kabanalan at katuwiran na kinikilala ng Diyos at nagdadala ng walang hanggang epekto. So, yan yung ikatlong punto natin. Ang 7 lang to mga kapatid. Ang ika-4, pangako ng pagsagana. Ito na, yung masaganang pagbibigay na to. No? May pangako na pasasaganahin ka rin ng Diyos. Dahil sabi nga rito, no? Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito. So sa Diyos nang gagaling ang lahat eh. Ngayon yung binhi na ipamimigay mo, no? At palalaguin ng Diyos yan, bibigay rin siya yan. Sa Diyos din ang galing yan. Alam niyo, yung binibigay natin, hindi naman natin eh. Parang pinadaan lang sa atin ng Diyos yan. At nung padaanin sa atin, may sobra. May sobra para sa atin. Pero hindi lahat yan para sa atin, mga kapatid. Ganun natin dapat titingnan yan. Kaya yung ibinibigay natin, mga kapatid, hindi naman talaga sa atin yan eh. Kundi ito yung ibinigay din ng Diyos sa atin. Pero nakikinabang din tayo. Binigay ka ng Diyos ng sobra. O, pamigay mo naman yung iba dyan. Huwag mo suluhin niya. Parang ganyan lang yan, mga kapatid eh. Bakit? Bakit ganon? Upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihan loob. Para yung kabutihan loob mo, yung pagiging mabuti mo, no, yung righteousness mo, ay magkaroon ng bunga. Masaganang pagbunga. Lalong palalaguin ng Diyos yung binhi na nasa atin, na ibinigay niya sa atin upang magbunga ng sagana ang ating kabutihang loob. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ay sa susunod na talata, sabi rito, tingnan pa yung follow-up na paliwanag ni Pablo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Kaya pala tayo pinapasagana ng Diyos eh. Para marami tayong matulungan. Hindi ka pinasagana ng Diyos para mamasyal lang, guguli mo, ubusin mo sa pagbili ng, sa pag-travel mo na libo-libong gagastusin mo. Hindi masama mag-travel, pero i-consider mo naman, yung laki ng gastos mo sa traveling at sa pagbili mo ng mga mamahaling bagay, ng mga luxury items, isipin mo naman ang gastos mo dyan, compare mo yan sa inaabuloy mo. Sa inaabuloy mo sa church o sa itinutulong mo sa mga nangangailangan. Baka naman sinusolo mo na lahat ng pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Dapat hindi. Pinasasagana tayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Mas gusto ng Diyos, mas marami tayo matulungan. Kaya pinasasagana ka ng Diyos. So yun mga kapatid. Pero ang pasubali natin ito, meron tayong pasubali ha. Pasasaganahin nga tayo. Pero ang pasubali, hindi dapat na maging motibo natin ang yumaman. Kaya tayo nagbibigay. Na para bagang mamumuhunan tayo, mag-i-invest lang tayo. Maling motibo yan. Yung isipin natin, ay magbibigay ako ng ng 1,000 para ibigay sa akin ng Diyos 10,000. Hindi ganoon mga kapatid. Masamang motibo yan. Mukhang pera ka na nun. Ang dapat mga kapatid, ang dapat na maging motibo natin o yung nagtutulak na puwersa sa atin para magbigay ay dahil nauunawaan natin ang dakilang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano yung dakilang kaloob na binigay sa atin ng Diyos? Mamaya madadaanan natin yon. Si Jesucristo na kanyang tanging anak, ang ating kaligtasan. Yun ang dapat. So yan, yung ika-4 na punto natin, pangako ng pagsagana. Talagang nangako ang Diyos na may pagsagana. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Ngayon, yung ika-5 punto natin, nagsimula dyan sa kalahati ng talatang yan. Kaya hindi na natin naalisin dyan. So, ika-2 punto, o ika-5 punto, dahil sa pagbibigay, ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga tumatanggap. Diba? Sabi dyan kanina, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So nakita niyo, no? Yung collection ng mga apostol dyan sa pagtulong nila sa Jerusalem,
Ay dadali nga sa Jerusalem yan. Ang tendency nun, marami ang magpapasalamat, lalong dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil nakareceive sila ng tulong. So nakita niyo, no, na parang natural yun, di ba? Nakatanggap sila ng tulong, siyempre papasalamatan nila ang Panginoon. Yan ang isang importanteng bagay dyan. Na yung pagbibigay natin, nagiging instrumento tayo para ang tao maitulak sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Ganon din naman mga kapatid sa church natin. Pag tumulo ka sa abuloy, so nagagamit yan ng mga tagapagturo para mangaral ebanghelyo, para mag-broadcast, para yung iba mga kapatid, kasi kahit hindi lang naman ng mga preacher, nandiyan yung music ministry sa mga pananambahan, gumagastos din yan. Gumagastos din yan at kinakailangan financially supportahan din yan. Nakatutulong sila para ang tao maakay sa pagpupuri sa Panginoon. Para masarap naman ang pakiramdam habang nagpupuri, maayos, may kaayusan ang pagpupuri sa Panginoon during pagsamba. Lahat yan mga kapatid may gastos. At yan mga kapatid ang isa sa epekto kapag tayo nag-aabuloy, yung pagbibigay natin, dahil dyan ay nagpapasalamat sa Diyos yung mga tumatanggap, yung mga recipient nun. Ito pa, continuation sa 9:12. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat sa Diyos. Dahil sa pagtulong na bunga ng pagbibigay, bunga ng abuluyan, ay natutulungan natin ang pisikal na pangangailangan ng mga kapatid. At ganun din ang kanilang spiritual na pangangailangan. Kasi natututo silang magpasalamat sa Diyos, di ba? Kaya sa pagtulong natin mga kapatid ay hindi lamang pisikal na kabutihan ang idudulot nito, kundi ito ay nagre-resulta din naman sa spiritual na kapakanan ng mga nakatatanggap dahil naudyukan sila na magpasalamat sa Diyos. So yun po mga kapatid, yan ang mahalagang resulta ng pagtulong. Nagiging mapagpasalamat ang tao sa Diyos. Katulad ng ating ginagawang ambagan nga, di ba, sa church. Mga benepisyaryo ng abuluyan natin. Malaking bahagi ito ginagamit sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kahit hindi ka direktang nangangaral, kung ikaw ay aktibo namang nakikibahagi sa ambagan o abuluyan, nakatutulong ka na malaki para may palaganap ang ebanghelyo. May isulong ang ebanghelyo sa maraming mga tao para umabot sa kanila ang kaligtasan. So yun po mga kapatid, nagiging masigla naman yung mga malalamig na kapatid, di ba? Kung hindi ka man nakapag-mission ng mga bagong kapatid, yung ibang kapatid naman nagiging masigla, mga lalamig-lamig dahil sa masisiglang gawain na itinataguyod ng abuluyan. So yun po mga kapatid. At yung ika-6 na punto natin dito ay yung ang pagbibigay ay katunayan ng pagsunod sa ebanghelyo. Alam niyo, pagbibigay, bahagi yan ng ating pananampalataya. Yan ang isa sa nagpapatunay na tayo'y mga mananampalataya. Dahil sabi rito, tingnan nyo, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Nakita niya, no? Katunayan yan, ebidensya yan, na ikaw ay mananampalataya. Na ikaw nga ay talaga naniniwala doon sa magandang balita, sinusunod mo nga ang magandang balita ni Kristo. Isipin nga ninyo, no? Ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita. Alin yun? Yung bukas palad na pagbibigay. Kaya kung mapagbigay tayo, pagsunod yan sa magandang balita ni Kristo. Ano ba yung magandang balita? Gospel. Di ba? At tapos inulit, dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Continuation pa, sabi rito, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin. Yan pa, isang malaking spiritual na pagpapala naman sa atin, mga kapatid. Spiritual na pagpapala yan, na ipapanalangin tayo ng mga taong natulungan natin.
Dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Dahil sa dakilang kaloob ng Diyos, yung exceeding grace of God in you. Dahil nakita nila na may exceeding grace ang Diyos sa atin. Na merong kaloob sa atin ng Diyos. Kaya lumalabas dito mga kapatid, yung pagbibigay, kaloob ng Diyos yan eh. Yung pagiging giver, yung pagiging matulungin, kaloob ng Diyos yan. Grace of God na ipinagkaloob sa atin. Parang a sort of gift sa atin ng Panginoon yan na maging mapagbigay tayo. So yun po mga kapatid, so, napakaganda no. At yung huling punto natin dito ay yung sa huling talata ni Pablo, pero hindi huling talata natin, huling talata ni Pablo dito sa sa pagpapaliwanag niya tungkol sa abuluyan. Sa verse 15, makikita natin dito, sa Diyos din na uwi ang lahat ng papuri. Sabi, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. So diyan tinapos ni Pablo ang panawagan sa mga taga-Korinto na makibahagi ng kusa at malaya sa pagbibigay ng bukasang palad upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga naghihirap na mga Kristiyano sa Jerusalem. So, sa huli ang focus ni Pablo ay hindi doon sa regalong makukolekta nila mula doon sa Korinto para sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kundi doon ang focus ibinaling ni Pablo doon sa regalo ng Diyos sa lahat ng nakay Kristo. Ito yung tinutukoy ni Pablo na kaloob ng Diyos na walang kapantay. Sa English indescribable gift. Pag sinabing indescribable yung hindi mo may paliwanag, hindi mo ma-describe yung kaloob. Alin yun? Yung na kay Kristo Jesus. Dahil hindi natin kayang maipaliwanag ng buong buo ang kabutihan at kagandang loob ng Diyos na ginawa niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Naunawa natin yun, pero hindi natin ma-describe masyado ng open na open. Pero kahit pa paano, na-describe din natin. Pero indescribable gift nga eh. Mahirap ipaliwanag ng buong buo. Sa sobrang walang kapantay. Kaya nilagay nila sa Tagalog walang kapantay. Kaya dito, inugnay niya yan sa pagbibigay, sa pag-aabuloy, sa pagtulong, ganoon din sa pag-aabuloy sa church. Yung pagiging bukas palad ay palaging paraan ng Diyos yan. Ang pagiging bukas palad ay ang maging katulad ni Kristo. Ang pinakadakilang regalong ito ng Diyos sa atin, yung indescribable gift, ay walang iba kundi si Jesus. So yan po mga kapatid, yung nilalaman ng 9:6 hanggang 15. Yan po yung ilan lamang sa maraming pagtuturo ng salita ng Diyos tungkol sa pagbibigay at tungkol sa abuluyan. Pagbibigay ng tulong sa iba at kasama na rin ang ginagawa natin pag-abuloy sa ating church. Para naman sa ating huling talata mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagturo sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga tagasunod, na tayo'y dapat maging bukas palad. Yun ang paraan na itinuturo sa atin na dapat nating ikilos bilang mga mananampalataya. Yan ang pinaalala ni Pablo nung pulungin niya yung mga matatanda, mga elders doon sa Epeso. Dito sa Gawa, mababasa po natin mga kapatid. Kausap ni Pablo dito yung mga elders na Epeso. Sensya na kayo nung inuubo tayo. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Ito, alalahanin ninyo ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So nakita nyo, higit na mapalad daw, nagbibigay kaysa tumatanggap. Iba gusto, tanggap lang ng tanggap ayaw magbigay. Hindi naman ibig sabihin na hindi mapalad yung tumatanggap. Mapapalad din naman yung tumatanggap dahil nakatanggap nga sila Pero mga kapatid, ang sabi nito, higit na mapalad ang mga nagbibigay. Mapalad sila dahil sila'y pagpapalain
ng Panginoon Diyos. Dahil ang kanilang katwiran ay magiging walang hanggan. Bagamat kahit hindi kayo yumaman, pinangako ang kasaganahan, magiging masagana tayo kapag mapagbigay tayo. Pero gaya ng sinabi ko, hindi tungkol sa pagyaman ito. Hindi yan ang motibo. Pinakita lang sa atin yung pangako na nandun. Pero dapat ang motibo natin maging malinis. Nagbibigay tayo dahil nakatanggap tayo sa Diyos. Nagbibigay tayo ng mga kaloob dahil higit na kaloob ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos kaysa doon sa mga material na bagay, ang ating kaligtasan. So inaasahan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging bukas palad, tulad ng kanyang pagiging bukas palad, sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng ating pangangailangan sa araw-araw, at higit sa lahat, binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos mula doon sa kasalanan at kamatayan na maaari nating harapin. Kaya ang ating pagbibigay, mga kapatid, ay resulta lamang yan ng pagiging mapagbigay sa atin ng Panginoon Diyos. Naway naunawa natin ang kaugnayan niyan, mga kapatid, sa ating dapat na maging motibo sa ating pagbibigay. So yan po, mga kapatid, ang masaganang pagbibigay. Naway natutunan natin ang aral dito, magkaroon ng implementasyon ito sa ating buhay. Hanggang dyan, mga kapatid, tayo po'y muling manalangin.